mamatay. Pero hindi siya mabuhay niyan. Yung bata kami, yung paniniwala namin ang pusa ay meron siyang nabuhay. So, ibig sabihin, ang buhay natin na pinahiram ng Panginoon, pinagamit ng Panginoon, bro, ay dapat naman nating gamitin. Diba? Faithfully, ating gamitin, ating ipagamit sa Panginoon. Isa lang ang buhay mo. At yung buhay na yan ay dapat nasa Panginoon at dapat pinakikinabangan ng Panginoon. Huwag niyong ipagkait ang inyong buhay sapagkat sabi ng Bible, ang nag-iingat ng kanyang buhay ay mawawala nito. Datapwat ang hindi nagbibigay ng kanyang sa kanyang buhay, halaga, alang-alang sa akin, ay magkakaroon ito. Kasi yung taong masyado pinahalagahan ng kanyang sarili, buhay, ang kanyang sarili, sabi ng Bible, mawawalan. He that findeth life shall lose it. Kaya hinahanap mo yung buhay mo, mawawala yan. Paano mong hinahanap ang buhay mo? Ibang, ang gusto mo lang yung pakikinabangan mo. Aatin ka lang ng church kasi meron kang makukuha doon Diba? Meron pakinabang kang, halimbawa, pastor, pagkabumatid ako ng church mo ako ba ay makakautang sa'yo? Mga ganun, diba? Pag umatid ba ako ng church mo, pastor ako ba ay matutulungan mo magkatrabaho? Diba? Pagka ba ako umatid ng church mo, pastor ako ba ay suswertihin? Yayaman ba ako pag umatid ba ako ng church mo? Diba mga ganun? Na kaya ka lang aatin ng church, kaya ka lang maglilingkod sa Diyos, kasi meron kang in-expect na something. Pero kung wala, huwag na lang. Ang bigura, sasayangin ko lang yung oras ko dyan. Ba't ako makikinig ng salita ng Diyos na yan? Ba't ako aatin ng church? Di maghanap buhay na lang ako, magtrabaho. Kaya katulad na nakakausap ko sa Katmon, sabi niya, pastor, kumakain ka ba pag-araw ng linggo? Opo naman. Ba't di ka nagtatrabaho? Kumakain ka rin naman pala. Ako, pastor, kaya pati linggo nagtatrabaho ko kasi kumakain ako ng araw ng linggo. Ngayon, kung hindi ako magtatrabaho, isabihin, hindi ako kakain. Kasi hindi ako nagtatrabaho So, para sa kanya, kung gusto mong kumain, magtrabaho ka. Tama naman yun. Kaya lang, para sa kanya, walang pahinga. Kasi hindi ka naman nagpapahingang kumain Pero sabi ng Diyos, sa mga Israelita, 6 na araw kayong gagawa, sa 7 araw ay mamapahinga kayo. Ano sabi ng mga Israelita? Ano ho kakainin namin sa 7 araw? Kung hindi kami gagawa. Sabi ng Diyos, sa 6 na araw, ay idodouble ko ang blessing. Times 2. Diba? Times 2. Para sa kinabukasan, sa 7 araw, ay meron kayong kakainin. Bakit? Kasi, kung alimbawa, sa isang araw, kumikita ka ng 1,000 sa iyong trabaho, o minimum wage na, 600 na mo, kumita ka, ika-6 na araw, ginawa ng Diyos na 1-2. Bakit 1-2? Kasi sa 7 araw, mamamahinga ka. Para mayroon ka pang gagastusin sa 7 araw. Dahil pagdating ng unang araw, unang araw, tatrabaho ka na. O, hindi kakain ka na ulit. Ano ginagawa ng tao? Nagtrabaho ng unang araw at nagtrabaho ng 7 araw.
Tapos sabi niya, Panginoon, pambihira paano kung maglilingkod sa iyo wala ka akong makain. Paano? Pati sa ikapitong araw, nagtrabaho ka. Kaya sinumpa ka ng Panginoon. Kaya sinumpa ng Diyos ang Israel, at hindi lamang sila sinumpa na maghihirap. Sabi ng Diyos, palalayasin ko kayo sa lupa ko. Alam niyo ko ilang taon? 70 years walang Israel. 70 years sila pinalayas ng Diyos sa kanilang lupa. Kaya nabalik sila noong 1914 yata, 1914. Tsaka lang sila nabalik sa kanilang lupa. Kasi pinarusahan sila ng Diyos ng 70 taon. Kaya siguro maraming may lumang lupain, ngayon wala na. Naubos na, nawala na. Bakit? Kasi sabi ng Diyos pagpapahingahin mo ang aking lupa sa tuwing ikapitong taon, 6 na taon, tataniman mo yan. Sa ikapitong taon, pagpapahingahin mo. Hindi O ikapitong taon, tinaniman mo ulit. Ikalabing-4 na taon, tinaniman mo ulit. Kaya naipon, ang sabi ng Diyos, dahil sa ginawa mo, palalayasin kita sa lupa mo. Kaya siguro maraming tao nawawala ng lupa. Bakit? Kasi sabi ng Diyos, yung lupa ko nangangailangan ng pahinga. Hindi mo pinagpahinga. Kaya kapag tayo ay yung ating katawan, hindi natin pinagpahinga, sa araw pagpapahingahin ng Diyos yan. Baka mamaya yung kapahingahan na yun, RIP na. Sabi nga ng Bible, bakit mamamatay ka sa kalagitnaan ng iyong taon? Hindi po lahat ng namamatay ay time na nila namamatay. Hindi po, hindi pa nila time yun Bakit namatay na maaga? Kasi inabuso nila ang kanilang katawan. Yun dapat, sabi ng Diyos, mamahinga ka, hindi ka na mahinga, nagtrabaho ka. Kaya sabi ng Diyos, sisingilin kita. Diba? So yung ating life, our life, we must be faithful or responsible in our life. Di lamang sa ating mga resources, kundi sa ating buhay, dapat ipagkatiwala, ipaglingkod natin sa Diyos, gamitin natin sa Diyos yung ating buhay. Ilang taong ka lang naman maglilingkod. Siyempre, nung baby ka, hindi pa counted yun. Kung pag-aaral natin sa Bible, ang paglilingkod ng isang ang paglilingkod ng isang tao sa Panginoon, nagsisimula siya at the age of 30. Ititrain siya at the age of 25, 5 years siya ititrain, at pagdating niya ng 30 anyos, doon pa lang siya magsisimulang maglingkod sa temple. Mga Levites, yung mga priest. Ganoon yun. Hanggang sa dumating sa panahon na 20 years na ang tinitrain. 20 years, tinitrain ka nila ng 5 years, so pagdating mo ng 25 years, pwede ka na maglingkod. Pero yung original, ang sabi ng Diyos, at the age of 25, ititrain ka. At the age of 30, maglilingkod ka na. So kailan ka maglilingkod sa Diyos? 30 anyos. Maximum. Kaya hindi ko kayo pinupwersang maglingkod sa Diyos. Bakit? Wala pa kayo 30 anyos So kung may 30 years old na kayo, huwag na kayong puwersahin. Puwersahin niya sa sarili niyo. Ang tawag ko dyan obligated by love. Yan. Pero hindi nakatakas yung obligated, Obliged. Diba? You do things obligatorily by love. Yan. You are obliged by your love to God. I-oblige mo na ang sarili mo to serve the Lord at the age of 30. Maximum.
Pastor, wala pa akong 30 pero gusto ko na maglingkod sa Panginoon. Mas maganda. Di ba? Sabi ko nga po sa inyo 25 pwede na. Pero si John the Baptist, nung mag-start sa gawain, 30 anyos. Basahin niyo Bible. Si Kristo, nung mag-isimula siya ng kanyang ministry, 30 anyos. Oh. Kaya kung wala pang 30 anyos yung bata, huwag mo muna siyang pursahin. Diba? Unti-untiin mo hanggang sa dumating sa panahon na makita niya at the age of 30, magkukusa na yan. Yan ang ginagawa ko, no? Hindi ko pinupursa yung mga anak ko na maglingkod ng wala pa sa edad. Pero tinuturuan ko, dapat silang maglingkod sa Diyos. Okay. So, our life, diba? Be responsible or be faithful that our life on earth must be spent in serving and obeying God's will in your life. Dapat no? Yan. So, siguro, dalawa lang na yan, no? Ating pag-aralan, no? Your resources and your life must be used faithfully to the maximum level for God's glory. Tayo po'y manalangin. Panginoon Diyos, salamat po sa aming natutunan. Kami po ay inuutusan ninyo to become faithful. At kami ay ginagawa ninyong steward sa inyong gawain. At dapat kami masumpungang tapat, mabuti, mapagpakumbaba, matalino, at masunurin. Nawa po, huwag namin sayangin yung time, huwag namin sayangin yung talent, huwag namin sayangin yung treasure, yung aming resources, huwag namin sayangin sa mga walang kwentang bagay sa mundong ito. At ang aming buhay mismo, hindi baling mapabayaan namin ang buhay namin alang-alang kay Kristo. Kapag sinabi naman ninyo na ang nagpapabaya ng kanyang buhay alang-alang sa inyo ang siyang magkakamit ng buhay. Kaya huwag namin masyadong isipin ang aming mga plano, pangarap, pang sarili. Ang isipin namin, Panginoon, your plan, your will, your purpose in our lives. At kung yun ang aming iisipin, doon kami magpo-focus, we will become victorious. We will become very fruitful and useful sa gawain ninyo. At magkakaroon kami ng tinatawag na good success. Pagpalaan niyo po ang gabi nito, basbasan niyo po ang bawat isa maging sa aming offering. Aming dalangin sa pangalan po ng Panginoong Jesus. Amen. Give thanks with a grateful heart. Give thanks to the Holy One. Give thanks because He's given Jesus Christ, His Son. And now let the weak say, I am strong. Let the poor say, I am rich, because of what the Lord has done for us. Give thanks, give thanks. Okay? See you on Sunday. Thank you po.